Isang umaga, hinatid ng madre ang batang lalaki na si Jono sa isang bahay ampunan, umaasang si Jono ay maaalagaan doon ng maayos. Gayunpaman, lumalabas na ang ampunan ay isang lugar kung saan ang mga bata ay pinananatiling bihag upang ibenta ang kanilang mga organo. Ipinasok si Jono sa isang selda kasama ang binatilyo na nagngangalang Pilor at siniguro nito kay Jono na makakatakas din sila dito sa lugar dahil ililigtas niya daw sila pati na rin ng ibang mga bata. Pero pagkasabi no ni Pilor, bigla na lang siyang hinila ng mga kawani dahil siya na raw ang susunod na kukunan ng organo. Nang ma-anesthetize si Pilor at isasagawa na ang proseso ng operasyon, sa isang silid, si Arif, na may-ari ng ilegal na negosyong ito, ay nakatanggap ng bisita na isang mayamang negosyanteng nagngangalang Bob na dumating para bilhin daw ang mga organo ni Pilor. Habang pinapanood ang proseso ng operasyon, tinanong ni Bob si Arif kung nakukonsensya din ba siya sa negosyo niyang ito at sinagot siya ni Arif na minsan na rin siyang nakonsensya ngunit hindi niya na lang ito pinansin. Sinabi niya na ang panghihinayang daw ay hahadlang lamang sa tagumpay niya. Nang marinig ito, biglang hinawakan ni Bob ang balikat ni Arif ng mahigpit, habang sa operating room naman, nang hihiwain na sana ng doktor ang tiyan ni Pilor, biglang tinutukan ni Bob si Arif at agad itong binaril. Si Bob pala ay isang hitman na nagngangalang Tapan mula sa grupong tinatawag na The Big Four at sinusubukang iligtas si Pilor na isa rin sa kanyang pangkat. Kasabwat din nila ang isang nurse na nasa operating room na nagngangalang Alpha. Matapos patayin ng ilan sa mga gwardya doon, sina Alpha, Pilor at Tapan ay dumiretso sa ibang silid para iligtas naman ang mga bata. Ginawa nila ng mahusay ang kanilang trabaho ayon sa inutos ng kanilang boss. Nang ang lahat ng mga bata ay natipon na at handa na upang lumabas ng ampunan, isa pang miyembro ng Big Four, ang sniper na nagngangalang Django ay agad na nagpakita ng kanyang kakayahan para tulungan sila Tapan at mga bata. Ang lahat ng mga bata ay sa wakas na iligtas. Samantala sa ibang lugar, ang babaeng nagngangalang Dina ay hinihintay ang kanyang ama sa isang photo studio. Si Dina ay nagtatrabaho bilang isang pulis. Nang malapit na ang kanyang inaugurasyon, hiniling niya sa kanyang ama na magpakuha ng litrato ng magkasama. Ang ama ni Dina ay si Petros at lumalabas na si Petros ay ang boss ng The Big Four. Subalit sa buong oras na ito ay walang alam si Dina tungkol sa trabaho ng kanyang ama. Hindi rin gusto ni Petros na ipagtapat sa kanyang anak na isa siyang hitman, ngunit nangako na balang araw ay tiyak na aaminin niya rin ito. Matapos ihatid ang kanyang anak sa bahay, bumalik si Petros sa kanyang headquarters upang maghapunan kasama ang The Big Four na itinuring niya na ring parang mga anak. Nang gabing iyon habang nagsasaya sa kanilang hapagkainan, napanood nila ang news broadcast tungkol sa orphanage ni Arif. Sa broadcast, nakita na ang mga batang binihag doon ay nasecure na, ngunit ang hepe ng pulisya na si Hassan ay ipoproseso pa rin ang kasong ito dahil para sa kanya, kahit nailigtas ng Big Four ang mga bata at kumilos na parang bayani, dapat pa rin daw silang managot sa paglabag sa batas at pagpatay sa mga tao sa proseso ng pagligtas sa mga bata. Pagkatapos mapanood ang balita, ipinaalam ni Petros sa Big Four na magreretiro na siya bilang hitman at umaasa siyang ipagpatuloy ni Tapan, Alpha, Django at Pilor ang kanyang negosyo. Tila ba gusto niyang i-enjoy ang kanyang pagreretiro sa kapayapaan kasama si Dina at naisip na kailangan niya na ring protektahan si Dina. Bukod pa riyan, ayaw din niyang magkaproblema kay Hassan na bukod sa pagiging hepe ng pulisya ay matalik niya ring kaibigan. Kinabukasan, habang inihahanda ni Petros ang sarili para dumalo sa seremonya ng inaugurasyon ni Dina sa pagiging pulis, biglang may dumating na estranghero na naglalakad pabalik-balik sa harap ng kanyang bahay. Kinuha ni Petros ang baril at agad na binuksan ang pinto, ngunit ito pala ay kanyang kapitbahay para lang sabihin na may isang courier ang naghatid ng in-order niyang bulaklak. Si Petros nga ay nag-order kahapon ng mga bulaklak para ibigay kay Dina. Sinabi ni Petros sa courier na ilagay ang mga bulaklak sa bahay, ngunit sa hindi inaasahan, nahulog pala si Petros sa bitag dahil ang estranghero na ito na nagbalat kayo bilang isang courier ay agad na pinatay si Petros sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng punyal. Di nagtagal pagkaalis ng misteryosong courier, pumunta si Tapan sa bahay ni Petros para ibigay ang sombrerong naiwan niya sa kanilang base. Sakto namang dumating din si Dina at inabutan niya doon si Tapan kaya inakusahan niya itong pumatay sa kanyang ama at agad na binaril si Tapan mabuti na lang at nakaalis din agad si Tapan. Dahil sa insidente, hindi lang si Dina ang nagdalamhati sa pagkamatay ni Petros, kundi pati si Tapan at kanyang mga kaibigan dahil itinuring na rin nila si Petros bilang kanilang sariling ama. Kalaunan nagpa siya ang The Big Four na maglaylo muna at magsipangalat sa malayong lugar.
Lumipas ang 3 taon, mag-isa na lang ngayon si Dina sa apartment at sinisikap pa ring imbestigahan ang kaso ng pagpatay sa kanyang ama hanggang sa punto na ang kanyang trabaho sa opisina ay madalas nang napapabayaan. Pinayuhan muna siya ng kanyang commander na magbakasyon dahil hindi pa siya nagbabakasyon sa 3 taon ng kanyang karera. Noong una tinanggihan ito ni Dina dahil ang pagtatrabaho lang daw ang nagiging inspirasyon niya para mabuhay. Ngunit dahil patuloy siyang hinikayat ng kanyang commander, sa huli ay tinanggap niya ang brochure na ibinigay sa kanya ng commander na pagbabakasyonan niya. Pagdating sa bahay, napansin ni Dina ang isang inn na tinatawag na villa para na inanakalimbag sa brochure at bigla siyang may naalala. Agad niyang kinuha ang storage box ng kanyang yumaong ama para kumpirmahin ang kanyang hinala at nakita niya nga sa isang larawan na nasa Villa Paranay ang kanyang ama, nakasuot ng parehong sombrero ng inakala niyang killer. Napansin din ni Dina sa larawan na ang kanyang ama ay hindi nag-iisa kundi kasama ang 4 pang bata. Sa eksenang ito, hindi pa rin alam ni Dina na ang nakasombrero ay si Tapan at kumbinsidong siya talaga ang pumatay sa kanyang ama. Sigurado si Dina na isa sa mga batang nasa larawan ang makakapagturo sa pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos ay dumiretso siya kay Hasan at hiniling sa kanya na hanapin ang mga batang iyon at umaasang sa pagkakataong ito ay mareresolba na niya ang kaso. Gayunpaman, sa halip na agad magsagawa ng investigasyon, naisip ni Hasan na ang mga batang iyon ay mga ordinaryong bata lang sa nayon. Nagalit si Dina dahil sigurado daw siyang may kaugnayan sila sa pumatay sa kanyang ama. Dahil hindi sineseryoso ni Hasan ang kanyang mga paratang, nagpa siya si Dina tanggapin ang bayad na bakasyon mula sa kanyang trabaho at sinamantala ito upang malutas ang kaso ng mag-isa. Nang maglaon ay dumating si Dina sa Bercy, isang tropikal na isla kung saan dito matatagpuan ang Villa Paranay. Agad siyang pumasok sa villa at doon ay nakilala niya si Tapan. Nang makita niyang paparating si Dina ay agad siyang nataranta, ngunit nagawa niya ring pakalmahin ang sarili at pagkatapos ay magiliw na binati si Dina sa villa. Walang pag-alinlangang tinanong agad ni Dina si Tapan kung kilala ba nito ang kanyang ama at ang 4 na bata sa larawan. Tugon naman ni Tapan na hindi niya raw kilala ang mga ito. Nang maglaon, umupa siya ng isang silid para sa gabi dahil gusto niyang ipagpatuloy ang paghahanap kinabukasan at magtatanong sa ibang tao na nakatira sa paligid ng villa. Noong una ay tumanggi si Tapan at sinubukang paalisin si Dina sa lahat ng paraan, ngunit nagpumilit si Dina at ibinigay na rin ang bayad, kaya wala nang choice si Tapan kundi ihatid siya sa silid na tutuluyan. Habang inihahanda ni Tapan ang silid, napansin niya ang 2 kahina-hinalang lalaki na dumating sa villa. Inakala ni Tapan na ang 2 lalaking iyon ay mga kasamahan ni Dina sa pulisya, ngunit sinabi ni Dina na mag-isa lang siyang dumating. Bumalik si Tapan sa lobby para tanungin ang 2 lalaki kung ano ang pakay nila. Magiliw silang binati ni Tapan at napag-alaman na ang mga lalaking ito pala ay parehong mga upahan upang tiktikan at patayin si Dina simula nang bumiyahe ito papuntang villa. Dahil sa ayaw niyang mapahamak si Dina, sinadya ni Tapan na makipaglaro sa 2 lalaki at binuksan ng malakas ang tunog ng radyo para hindi marinig ni Dina ang komosyon. Pagkatapos nagsimula na ang labanan sa pagitan ni Tapan at ng 2 upahang lalaki, isa laban sa 2. Napaatras si Tapan at muntik nang mapatay, pero salamat kay Dina na biglang tumawag at pansamantalang nakagambala sa mga kaaway, dahilan upang sa huli ay nagawang magapi ni Tapan ang 2 lalaki. Ilang sandali matapos ang labanan, aksidenteng nakita ni Dina ang larawan ni Petrus sa reception desk at natuklasan din niya ang katotohanan na 3 taon nang nagtatrabaho si Tapan sa villa na ito. Sa sandaling iyon, agad na hinimok ni Dina si Tapan na ipaliwanag ang lahat. Matapos mapatay ang 2 hitmen, pinaliwanag ni Tapan kay Dina na siya at kanyang 3 kapatid ay inampon ni Petrus at inalagaan sila mula pagkabata. Nang marinig ito, napagtanto na ni Dina ang dahilan kung bakit palaging walang oras sa kanya ang kanyang ama. Dahil pinaghihinalaan na niya sila bilang mga sospek sa pagpatay sa kanyang ama, pinilit niya si Tapan na sabihin kung saan naroon ang 3 pang kapatid niya at sa wakas ay sinamahan ni Tapan si Dina para makilala sila. Una nilang pinuntahan ay si Jengo, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang albularyo. Malugod na sinalubong ni Jengo si Dina. Bagamat nababalisa si Jengo sa kanyang pagdating, sinubukan pa rin niyang kumalma at pagsilbihan si Dina sa pamamagitan ng pagbibigay ng potion na maaari daw mag-alis ng mga negatibong aura. Gayunpaman, dahil abala siya sa pakikipag-usap kay Topan, nagkamali siya ng kinuhang potion na dapat ito ay ang korona ng Diyos, ngunit sa halip ang nakuha niya ay balat ng palaka. Dahil dito, ang potion ay nagpahalusinate kay Dina at naging mas agresibo.
Lalo pa itong lumala nang dumating si Pilor para ipagyabang ang kanyang gintong baril at walang habas siyang inatake ni Dina. Mabuti na lang at agad na kumilos si Django sa pamamagitan ng pag-atake ng pampamanhid sa puwitan ni Dina. Sa wakas, natapos din ang kaguluhan. Samantala sa ibang lugar, ang lalaking nagngangalang Antonio na isa ring hitman, pati kasama nitong babae na si Alo at ilang dating miyembro ng militar ay kinakatay ang sarili nilang mga kasosyo para sa mas malaking pakinabang. Pagkatapos ng isinagawang massacre, nakatanggap ng misteryosong tawag si Antonio. Sinabi ng tumawag sa kanya na pumunta si Antonio sa isang lugar dahil may mas importanteng trabahong kailangan niyang gawin. Ang lugar pala na tinutukoy ng tumawag ay ang Villa Paranay at inatasan si Antonio na hanapin at patayin lahat ng miyembro ng The Big Four pati na rin si Dina. Pagdating sa Villa Paranay, wala silang natagpuan doon maliban sa dalawang lalaking patay. Agad hinanap ni Antonio ang Big Four at pinakalat ang kanyang mga tauhan. Balik sa kubo ni Django, napilitan si Tapan na itali si Dina sa labas ng kubo para hindi siya ulit magwala, tapos bumalik siya sa loob para talakayin kay Django at Pilor ang layunin ni Dina sa pagpunta dito, at sinabi niya ring may mga hitman na gustong pumatay kay Dina. Habang pinag-uusapan kung paano maprotektahan si Dina sa mga hitmen, bigla na lang itong nawala sa pagkakagapos at sa labas ng kubo ay namataan nilang paparating ang mga tauhan ni Antonio. Nahanap pala nila ang hideout ni Django at agad na pinaulanan ng mga dekalibreng armas. Dahil sa delikadong sitwasyon, binalak ni Tapan na hanapin si Dina habang si Django at Pilor ay nagpaiwan at naghahanap ng paraan paano makaligtas sa mga pag-atake sa kanila. Si Pilor, na hindi pa kailanman gumamit ng anumang armas, ay hinimok ni Django na gamitin ang gintong baril na dala niya, pero ang baril pala na ito ay isang lighter lamang, kaya napilitan si Django lumaban mag-isa sa pamamagitan ng kanyang palaso. Dumating si Tapan sa tamang oras para tulungan si Dina. Buti na lang, bilang isang pulis, mahusay din si Dina sa martial arts, kaya mabilis nilang nag-api ni Tapan ang mga tauhan ni Antonio. Dito rin napagtanto ni Dina na si Tapan ay hindi ordinaryong receptionist, kaya pinilit ni Dina si Tapan na magsabi ng totoo. Ngunit hindi ito ang tamang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat kay Dina at sinabihan ni Tapan si Dina na magtiwala sa kanya at ipapaliwanag niya rin ang lahat sa kanya mamaya dahil kailangan nilang bumalik agad sa kubo upang tulungan si Django. Lumalabas na walang ibang armas si Django na panlaban kay Antonio maliban sa mga palaso. Bilang nakatatandang kapatid, sinabi ni Django kay Pilor na tumakas na bago pa silang dalawa ay mapahamak, sa kanya hinarap ng mag-isa si Antonio at mga tauhan nito. Nang maubusan na ng lakas si Django para labanan si Antonio, hindi nagtagal ay dumating si Tapan at hawak nitong bihag ang isa sa tauhan ni Antonio. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Antonio at sa halip ay pinatay pa niya ang sariling tauhan, pagkatapos hinarap niya si Tapan sa matinding labanan. Nang makita niyang nasugatan ng husto si Tapan, ngumiti si Antonio ng may kasiyahan. Pagkatapos ay ibinunyag niya kay Tapan na siya talaga ang pumatay kay Petros dahil sa malalim na sama ng loob nito sa matanda. Lumalabas na si Antonio pala ang unang naging ampon ni Petros, ngunit tinakwil siya ni Petres dahil hindi daw siya kayang kontrolin ng matanda. Dahil sa kanyang malaking pagkabigo, determinado si Antonio na patayin ang lahat ng miyembro ng Big Four pati na rin si Dina. Nang tutusukin niya na sana ang mga mata ni Tapan gamit ang punyal, bigla siyang nakarinig ng tunog ng musika. Galing pala ang tunog sa karwahe ni Pilor kasama si Dina. Dumating sila para iligtas si Tapan at Django sa pamamagitan ng bazooka na ginawa ni Pilor para mabigyan ng sapat na panahon sina Tapan at Django makatakas sa kamay ni Antonio. Nang malamang nakatakas sina Tapan at Django, agad na kinuha ni Antonio ang kanyang motor para habulin sila habang pinauulanan ng bala. Ilang beses niyang pinaputukan ng baril sina Tapan at Django, ngunit nagawang atakihin siya ni Tapan gamit ang fireworks at pinabagsak si Antonio mula sa motorsiklo nito. Matapos makatakas kay Antonio at sa kanyang mga tauhan, agad silang naghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Tinulungan ni Dina si Django na gamutin ang sugat sa katawan ni Tapan, ngunit nang matuklasan nito ang peklat ni Topan sa likod, agad siyang nakumbinsi na si Tapan ang hinahanap niya na inakalang pumatay sa kanyang ama noong gabing yun.
Galit na galit si Dina dahil daw sa pagsisinungaling ni Tapan kaya sinimulan niya itong salakayin at pagkatapos ay umalis. Sinubukan pa siyang pakalmahin ni Pilor dahil nag-aalala siya na baka mahanap siya ng mga tauhan ni Antonio. Sinubukan ni Pilor ipaliwanag kay Dina na hindi si Tapan ang pumatay kay Petros. At para patunayan ito, hinimok siya ni Pilor na makipagkita kay Alpha na magpapaliwanag sa kanya ng buong katotohanan. Samantala si Tapan at Django naman ay nagpas siyang makipagkita sa isang impormante na nagngangalang Bonglon at nakisakay sila sa dumaang truck ng mga gulay. Pagsapit ng umaga, dumating sina Dina at Pilor sa pinagtatrabahuan ni Alpha. Si Alpha pala ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang mga awit. Sa kabilang banda naman ay dumating sina Tapan at Django sa bar ni Bonglon. Agad nilang tinanong ang tungkol sa pagkatao ni Antonio na inaangking siya raw ang pumatay kay Petros. Gayunpaman naguguluhan si Tapan lalo na nang maalala niya noong pinatay si Petros, binanggit nito na ang salarin ay nagngangalang Sorrento. Kaya naman tinanong din niya kung sino si Sorrento at ano ang ugnayan nito kay Antonio. Bilang impormante at matalik na kaibigan ni Petros, ipinakita agad ni Bonglon ang mga dokumento na ginawa niya at dito nabunyag na ang unang naging ampon ni Petros ay si Sorrento o mas kilala ngayon bilang si Antonio. Pagkatapos ay hiniram ni Tapan at Django ang mga dokumento para alamin pa ang tungkol kay Antonio. Bago umalis, sinabi sa kanila ni Bonglon na si Antonio ay kasalukuyang umuupa ng mga hitmen para hanapin at patayin lahat ng Big Four. Sa ibang lugar, sa wakas ay ipinaliwanag ni Alpha ang lahat kay Dina kung ano at sino ang The Big Four at kung sino talaga si Petros. Matapos malaman na isa palang mamamatay tao ang kanyang ama, syempre nalungkot si Dina. Pero sinuway siya ni Alfred dahil hindi daw nito matiis na ang kanyang adoptive father ay tinatawag na mamamatay tao. Ang pagtatalo sa pagitan nilang dalawa ay lalong uminit na humantong pa sa pagtutok ni Alpha ng baril kay Dina dahil sa sobrang galit. Biglang pinaputukan sila ng isang grupo ng mga mersenaryo na inupahan ni Antonio para patayin ang Big Four. Sa kabutihang palad, sina Dina, Alpha at Pilor ay nagawang makapagtago. Inatasan nila si Pilor upang iligtas ang mga sibilyan habang sina Alpha at Dina ay lalabanan ang mga hitmen. Sa matinding bakbakan, maayos na nagtulungan sina Alpha at Dina hanggang sa tagumpay nilang maubos lahat ng mersenaryo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay dumating si Aloy dala ang kanyang bazooka at tinutok niya ito kina Dina at Alpha. Tuluyan silang napabagsak ni Aloy, buti na lang at dumating sa tamang oras sina Tapan at Django. Pagkatapos ay sinubukan nilang tumakas gamit ang bangkang inihanda nila kanina. Sa kasamaang palad, nalaman nilang nahuli si Pilor at na-hostage ni Antonio. Dahil dito isang pagtatalo ang naganap sa pagitan ni Tapan at Alpha kung saan sinisisi nila ang isa't isa. Sinubukan ni Dina pigilan ang kanilang pag-aaway na nagsasabing hindi dapat sila magtalo sa sitwasyong ito kundi sa halip ay mag-isip ng paraan kung paano malulutas ang problema at mailigtas si Pilor. Hinikayat din sila ni Dina na magtulungan upang tapusin si Antonio pati mga tauhan nito. Nang gabing iyon ay agad nilang inihanda ang mga sandata para sa laban kinabukasan at pumili ng kanilang sariling mga armas. Gumawa din si Alpha ng karagdagang pampasabog na pinangalanan niyang Fort Lucifer 3000. Nag-usap sina Dina at Tapan na silang dalawa lang. Maraming bagay ang sinabi sa kanya ni Dina at humingi rin ito ng tawad kay Tapan dahil sa akusasyon nito na siya ang pumatay sa kanilang ama. Dumating na ang araw ng pag-atake. Ang Big Four, pati si Dina ay nagtungo sa Villa Paranay na ginamit bilang headquarters ni Antonio at dito rin nila ikinulong si Pilor. Nang makita ni Antonio ang isang sasakyan na paparating sa kanyang himpilan, agad niyang pinaulanan ng putok ang kotse, iniisip na may mga miyembro ng Big Four sa loob ng kotse. Gayunpaman, walang pagganti ang nagmula sa kotse, kaya binuksan ng kanyang mga tauhan ang pinto ng kotse. Ang laman pala ng sasakyan ay ang Fort Lucifer, ang pampasabog ni nilikha ni Alpha. Sa isang iglap, marami sa mga tropa ni Antonio ang namatay sa pagsabog. Pagkatapos maangas na naglakad si Alpha at Dina dahil tiwala sila sa kakayahan sa sniper ni Django. Si Tapan naman ay nasa likuran na pala ng mga kalaban at walang kahirap-hirap na pinatay ang mga ito. Matapos maalis ang mga gwardya sa labas ng villa, si Alpha ang itinalaga upang masiguro ang unang palapag, habang sina Tapan at Dina ay hahanapin si Peller sa pangalawang palapag. Sa paghahanap nila, kalaunan ay sorpresang inatake ni Vincent si Dina. Sinubukan ni Tapan na tulungan si Dina, ngunit nasa harapan na niya si Antonio. Ang isang mabangis at mahabang labanan ay hindi maiiwasan.
Na-overwhelm ni Vincent si Dina dahil masyadong malakas si Vincent kumpara kay Dina. Muntik na siyang mapatay ni Vincent, pero dahil si Dina ay hindi bastang babae na madaling sumuko, ginawa niya pa rin ang lahat upang labanan si Vincent kahit na ang kanyang binti ay halos mabali na. Sa huli, nakuha ni Dina ang baril ni Vincent at binaril ito sa ulo. Matapos matagumpay na mapatay si Vincent, tinulungan ni Dina si Tapan na pagod na sa pakikipaglaban kay Antonio. Binaril ni Dina ng shotgun si Antonio, ngunit hindi pa rin ito napatay dahil nakasuot siya ng bulletproof vest. Sa first floor naman, makikita si Alpha na nakikibaka laban kay Alo at kasabay nito ay dumating si Django upang tulungan siya. Ngunit sa halip na tulungan si Alpha, siya pa ang mas nabugbog ni Alo dahil sa katangahan nito. Buti na lang, nang babarilin na sila ni Alo ng bazooka, agad na hinagis ni Django ang baril na dala niya at sumabog mismo ang bazooka na hawak ni Alo. Hindi pa dito nagtatapos ang laban dahil nagawang iligtas ni Antonio ang sarili at sinubukang pagbantaan si Tapan na papatayin niya si Pilor. Tila si Tapan pala ay may secret weapon laban kay Antonio kung saan iniinis niya si Antonio sa pamamagitan ng pagtawag sa tunay nitong pangalan na Sorrento. Pangeran 1,000 pisaw. Dahil dito, si Antonio, na hindi komportable na tawagin sa kanyang tunay na pangalan, ay sinabing itigil na ang pagtawag sa kanya ng Sorrento. Sa sobrang inis niya, hindi niya namalaya na aatakihin na pala siya ni Pilor. Napatay si Antonio sa punyal na ibinato ni Tapan sa kanya. Nang matapos ang lahat ng kaguluhan, niyaya ni Dina si Tapan na mag-usap. Si Dina pala ay kanina pa tumawag sa Central Police. Hiniling niya sa lahat ng miyembro ng Big Four na sumuko, ngunit nangako si Dina na palalayain sila sa lalong madaling panahon. Ngunit sa halip na sumuko, hinila siya ni Tapan palapit sa kanya at hinalikan. Sarap na sarap si Dina sa paghalik, hindi niya namalaya na nakaposas na pala ang mga kamay niya. Pagkatapos ang mga miyembro ng Big Four ay nagpasalamat at nagpaalam sa kanya dahil babalik na silang muli sa pagtatago, ngunit nangakong babalik sa lalong madaling panahon upang makasama siya na itinuturing na nila ngayon bilang pamilya. Sa pagtatapos ng pelikula, sa wakas ay nabunyag na ang utak ng lahat ng kaguluhang ito ay walang iba kundi si Hassan. Pero si Hassan ay inutusan lang din pala ng isang hitman na tinawag niyang The Lady na tila ba may malaking galit kay Petros at sa Big Four.